Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share sa ating daily devotion ay makikita sa ikadalawang mga kronika, kabanata 17, talata 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Ang pumalit kay Asa bilang hari ay ang anak niyang si Jehoshaphat. Pinatibay ni Jehoshaphat ang kaharian niya para makalaban siya sa Israel. Nagtalaga siya ng mga sundalo sa lahat ng napapadirang lungsod at naglagay din siya ng mga kampo ng sundalo sa Juda at sa mga bayan ng Ephraim na sinakop ni Asa sa kanyang ama. Yun lang po. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi mula sa aklat ng kalawang mga kronika, Kabanata 17, talata 3 hanggang 4. Pinatnubayan si Jehoshaphat ni Yahuwah sapagkat tinularan niya ang mabuting pamuhay ng kanyang ama noong una. Hindi siya sumamba sa mga Baal. Nananalig siya sa patnubay ng Diyos ng kanyang ama. Sinunod niya ang kautusan ng Diyos at hindi tinularan ang ginawa ng mga naging hari ng Israel. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Kronika, chapter 17, verses 5 to 7. Pinatibay ng Panginoon ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagdala ng mga regalo ang lahat ng mga taga-Juda sa kanya. Kaya yumaman siya at naging tanyag. Matapat siya sa pagsunod sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ipinagiba niya ang mga sambahan at sa matataas na lugar at ang mga posting imahe ni Asherah sa Juda. Nang 3 taon ng paghahari niya, dinala niya ang kanyang mga opisyal na sila Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Netanel, at Makayas upang magturo sa mga bayan ng Juda. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Ikalawang Kronika, chapter 17, verse 8 to 10. Kasama nila ang ibang mga Levita na sina Semayas, Netanyas, Zebadias, Asahel, Semiramot, Jehonatan, Adonias, Tobias, Tob-Adonias, at ang mga pari na sina Elisama at Jehoram. Dinala nila ang aklat ng kautusan ng Panginoon at umikot sila sa lahat ng bayan ng Juda at nagturo sa mga tao. Niloob ng Panginoon na matakot sa kanya ang lahat ng kaharian sa paligid ng Juda. Kaya wala sa kanila na nakipaglaban kay Jehoshaphat. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibahagi ay makikita sa 2 Chronicles chapter 17 verses 13 to 15. Ito ang nakasaad. Maraming pantustos ang tinipon niya sa mga bayan ng Juda. Naglagay din siya ng mahusay at matatapang na sundalo sa Jerusalem. Ang kanyang mga sundalo inilista ayon sa kanilang mga pamilya. Mula sa lahi ni Juda, si Adna ang commander ng 30,000 sundalo na binukod-bukod ng tig 1,000. Ang sumunod na sa kanya ay si Jehohanan na commander ng 28,000 sundalo. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Hello po, good afternoon. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 17 verses 14 to 16. Ganito ang kanilang mga pangkat ayon sa kanilang mga angkan. Sa lipi ni Juda, 300,000 kawal, si Adna ang pinakamataas nilang pinuno. Pangalawa, si Jehohanan na namahala sa pangkat na binubuo 280,000. Ang pangatlo ay si Amazias, na anak ni Zikri, na kusang loob na nagandog ng paglilingkod kay Yahweh. Ang pinamahalaan naman niya ay 200,000 matatapang na kawal. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Pumuli ang Panginoon sa patuloy na pagkakataon ay binibigay po sa atin na tayo po ay makapagpatuloy sa devotion na ating pong ginagawa. At tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 17, no?
At ang ating pong ibabahagi ay mula po sa 17 to 19 ang ating pong babasahin. So dito po masabi po dito, mula sa lahi ni Benjamin, si Eliada na isang matapang na tao, ang commander ng 200,000 sundalo. Ang mga sundalong ito ay may mga pananggalang at mga pana. Ang sumunod sa kanya ay si Jehoshaphat na commander ng 180,000 armadong sundalo. Sila naglingkod kay Haring Jehoshaphat bukod pa sa mga sundalo na kanyang inilagay sa lahat ng napapatirang lungsod ng Juda. So dito po natin makikita na pinagkalooban ng Panginoon si Jehoshaphat na mga magagaling na sundalo. Dito makikita natin na yung paggabay ng Panginoon sa kanya, para maging matatag yung kanyang kaharian, ay pinagkalooban siya ng Panginoon ng mga magigiting na sundalo na mahabang, kumbaga malaking bilang ng mga sundalo. Pero dito natin makikita na si Jehoshaphat ay hindi po nakadepende sa bilang ng mga sundalo, sapagkat siya po ay nagtitiwala sa Panginoon. So ganyan po kagrabe yung sundalo na ibinigay ng Panginoon kay Jehoshaphat. Dito makikita po natin talagang isa sa pinaka matinding kalasag ni Jehoshaphat ay sumusunod siya sa Panginoon. Kung kaya kapag binasa natin ang kanyang buhay, talagang he is blessed, sapagkat talagang pagpapalain siya ng Panginoon at patuloy na proteksyonan. So ganyan din po yung ating buhay, na kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, yung protection ng Panginoon ay lagi pong ipagkakalob sa atin. So muli po, purihin ng Panginoon na tayo nakakapagpatuloy sa devotion natin pong ginagawa sa bawat araw. God bless everyone.